And magandang hapon po sa inyong lahat na nakasubaybay sa ating Itulay session ngayong Biyernes, Math Talino Friday. Ako po si Tutor Joshua. Ako naman po si Tutor Queenie at nasa third week na po tayo ng second quarter sa Math 8. Kaya inaanyayahan po namin kayong mga estudyante, pati na inyong mga magulang at guro na matuto kasama namin. At tara po, kasama ng ICTS, ETU, pati ang mga sumulat at bumuo ng mga modules na ginamit natin para sa lesson ngayong hapon ay narito po para itulay at paggabay sa pag-aaral ng matematika. Available po ang mga modules na ito sa DepEd Commons at ang ating mga sessions sa ETU Facebook page at YouTube channel para sa Itulay. Batiin po muna natin yung mga early bird natin sa ating session. Good afternoon kay Lea De Vera, Ramon National High School ng 8 Mahogany Daw, and Catlea Soriano ng Angadanan West District Isabela ng Ingon Ramona Integrated School. And good afternoon. Yeah, nandiyan din si Jessica Pascual from Ramon National High School. Beverlyn Languyan, also from Ramon National High School. Si Prince Lawrence Jose. Mga magka-classmates siguro sila. Okay. Good afternoon po sa inyo. Ayan. So, nasa third week na po tayo ng second quarter. At itong third week na ito ay tungkol sa relations and functions. So, medyo lalayo muna tayo ng kaunti dun sa topic natin ng first 2 weeks, which is on linear inequalities. Pero wag niyong kakalimutan yung linear inequalities na yon kasi magagamit natin yung concepts ng ginamit natin. Example, yung slope, yung intercepts, pati yung mga equations and inequalities sa ating next week na lesson. Ayan. So, today we will be having relations and functions. Right? So, ang ating mga objectives for today will be illustrate a relation and a function, verify if a given relation is a function, and determine dependent and independent variables. Okay. Sige. Ayan. So, Tutor Queenie, sa pagsabi kasi nating relation and function, mas maganda talaga na nakikita natin yung application ng mathematical concept in a real life situation. And dahil December na, nalalapit na yung Pasko, and during the holidays, naghahanda tayo kahit maliliit na handa lang. Diba? So yung mga parents natin gusto yung the best para doon sa occasion na yun. So as an example, let us say that a kilogram of chicken yung ihahanda sa isang holiday occasion costs 120 pesos. So we have 2 questions here. How much is 3 kilograms of chicken and how much is 5.5 kilograms of chicken? So, paano ba natin kino-compute ito, Tutor Queenie? Naku, alam na alam yung mga kasama natin yan. Kasi pag sa tindahan, no, pag bumili, alam mo na yung isang item ay certain cost. So ito, example, we have chicken cost 120. So isang kilo, 120. Okay? So kung may 2 kilo tayo, that will be 240. At since ang tinatanong dito ay 3 kilos, then we have 360. Ayun, may sagot agad si Francine Panalangin. Okay? 360 pesos. Okay? So, nangyayari no, kung basic, i-add ko lang ng i-add hanggang sa maka-3 kilo ako. Pero para sa siguro ma-shortcut no, yung paulit-ulit ang na-add, pwedeng i-multiply na lang natin dun sa kung ilang kilo yung hiningi. Ayan, so nakasagot na sila Aaron Milo, si Madeline Ganaban at si Lea De Vera. Ayun. 360. So, pwede nga natin i-add kung 4 kilos yan, magiging 480 na. No? Kaya lang, hindi tayo basta-basta pwede mag-add kapag concerned na tayo with numbers with decimal places. So in this case, we have 5.5 kilograms. Sa Tagalog, yan ay 5 kilo at kalahati. So kukuha tayo ng 5 kilo na, yung presyo ng manok
pang 5 kilo, tapos kukunin din natin yung presyo niya sa kalahating kilo. Or yung sabi nga ni Tutor Queenie, ay multiply na lang natin yung cost per kilo by the number of kilograms na kukunin natin. So 5.5 times 120 and we will have 660 pesos. Ayan, tama sila Katrina Isip, Christopher Respicio, Francine Panalangin, Nadine Manabat, Carlea Soriana, Eliza Sawal. Ayan. Mabibilis ang ating mga kasama ngayon. Very good. So ito, no, nakita agad natin kung paano natin pwedeng makuha yung presyo. Okay? And we just had it to multiply 120 times kung ilang kilo yung kailangan. So meron na agad tayo nakita technique. Okay? Or may relation na yung kung magkano doon sa total cost at kung ilang kilo yung ating kailangan. Okay, paano naman kung ang tinanong ay how many kilograms of chicken can you buy with 480 pesos? Okay, so this time, binigay kung magkano yung pwede mong pambili. So, ilan ang mabibili? Tutor Joshua, paano naman pagka ganito, pabaliktad? Okay, so para may tinatawag din kasi tayong inverse, di ba? So, syempre, kung yung papunta natin is multiplication, yung pabalik naman natin will be division. Pero kailangan natin mag-ingat kasi there are instances na yung ating equation, so yung ating konsepto ng math ay iba yung behavior. In this case kasi, alam na natin na for a kilogram of chicken, meron tayong constant na 120 pesos na halaga. And if you're going to get the weight or mass of the chicken for 480 pesos, i-divide na lang natin. So we will have 480 divided by 120. Ayan, sabi ni Michael Bong Gabat, we will have 4 kilograms of chicken. Okay, and then yun din yung sagot ng karamihan. Sabi ni Francine, divide daw po. Mag-ingat mamaya may mag-divide 120 divided by 480. Iba yung makukuha nating sagot doon. Ay, gusto ko lang i-comment yung answers nila Francine Panalangin, Katea Soriano, tsaka ni Chloe Viernes. Ay, talagang mayroon silang label ng kilograms. Not just 4, but 4 kilograms. Very good kayo dyan. Ay, paano naman kaya kung 180 pesos lang yung pambibili natin ng chicken? Ilang kilo ang ating mabibili? And may sagot na si Christopher Respicio, no? Pero kulang, ayan, dinagdagan niya na ng kilogram. So we will have 1.5 kilograms of chicken para sa 180 peso na budget. At yun ay kung sasaktuhin natin doon sa 180 pesos yung ating sagot. Okay? So Tutor Queenie, dito pa lang no, nakikita natin na may relation yung dalawang values. The relation between the number of kilograms of chicken and the cost or total cost or total price. So, pwede natin i-represent yung mga values na ito using a table of values. Okay? Sa pangalan na, no? Table of values. So, ilalagay lang natin sa table yung mga nakuha nating values. So, yung kanina, pag 1 kilo ng chicken, then yung total price natin ay 120. Okay? So, alam natin na kapag nag-isa't kalahati yan or 1.5, we have 180 pesos. Ayan, kasi di ba, ayan, mga sumagot na kanina ng 1.5 kilograms. And pag 3 kilos, 360. Pag 4, 480. At pag 5.5, 660. Ayan. And I think, Tutor Queenie, alam ng students din natin na kahit maglagay pa tayo dyan ng value, let's say 7 kilograms, mako-compute nila yung total price and baliktad, given the total price, mako-compute nila to the utmost decimal value yung amount of chicken in kilograms. Ang kailangan lang ay ma-represent natin sila ng maayos. And how do we represent unknown values, especially kung we are just limited with this with this description dun sa una. So paano tayo pwedeng mag-represent na quantities natin? Pag ganito, no, a kilogram of chicken cost 120. So nakikita na agad nila yung relation ng total cost dun sa number or amount of chicken in kilogram. So mayroon agad relation na nakikita. So
nakikita nila na nakadepende yung total price sa kung ilang kilo ng chicken yung bibilhin. Kaya nakikita natin kung ano yung mga susunod na value sa ating table. And meron tayong tinatawag na independent variable at dependent variable. So, yun sa kanina na example natin, nakita natin na yung total price nakadepende. Literal nakadepende siya sa number or amount of chicken. Tama ba, Tutor Joshua? Yes, and actually para siyang cause and effect relationship. Kung magkakaroon tayo ng certain amount or bigat ng chicken na bibilin natin, yun yung magiging cost, and the effect will be the total price na nabibili natin. And I think makakatulong yung ibang situations para ma-practice yung ating mga viewers. Okay, sige, Tutor Queenie, take it away. Sige, try natin, no? Identify which quantity is the independent and dependent variable in the situation. So, kayo po, kung nakikita nyo na, no, ilagay nyo lang kung sino yung independent variable at sino yung dependent variable natin. Sige po, sige lang sa chat. So, ang ating situation ay, ang ating statement dito, the amount of animal feed in kilograms a farmer will buy for his ducks. Okay, so a farmer will buy for his ducks. So, i-relate natin with the amount of animal feed. Ayan. So, balikan muna natin yung situation kanina, Tutor Queenie, no? Kasi mamaya sabihin nila, paano po kapag given yung, yun nga, yung presyo ang nauna, and then hinahanap yung number of kilograms. In the situation kasi, we really know that the dependent variable, yung magiging output is yung price or yung presyo ng manok. At nakadepende nga siya sa per kilo. Tsaka di ba, Tutor Queenie, kapag binabalita siya sa TV, ang laging binabanggit ay yung per kilo or ano nga, yung kanyang price. So, yun yung nagfa-fluctuate kasi. Nagfa-fluctuate yung total price niya. So, technically, that would be the dependent variable. Hindi naman sinabi sa balita, no? Ang presyo ng isang kalahating manok ngayon ay ganito. So, steady lang yung ating number of kilograms na binabanggit nila. Ang nag-iiba-iba yung presyo. So, dito, ano kaya ang ating independent variable? Okay. Ano ang ating independent variable? Will it be the amount of animal feed in kilograms or yung number of ducks? So, ano yung independent variable natin? Okay. Siguro makakatulong yung parang kung gaano karami yung animal feed, ganon din ba karami yung ducks na may-ari nung pagmamay-ari nung farmer o baliktad? Kung gaano karami yung pagmamay-ari nung ducks, doon nakadepende yung bilang or dami ng papakain dun sa kanyang set of animals. So, Tutor Joshua, ano nga ba talaga ang independent variable natin dito? Okay, so the independent variable or yung ating parang pagbabasihan ng bibilin na pakain or patuka is yung number of ducks, syempre. Hindi naman tayo basta-basta bibili ng napakaraming amount of animal feed kung kakaunti lang yung ducks natin. So that's the independent variable. And the amount of feed depends on the number of ducks. So ganun yung pwedeng logic natin gamitin. Ayan, so nag-agree naman doon sila Aaron Milo, tsaka sila Francine Panalangin, and si Madeline Ganaban. Ayan. So, independent variable or the number of ducks. So, kung ilan yung number ng ducks niya, so, idedepende niya doon sa animal feed na kung gaano karami animal feed ang bibilhin. Okay. So, yun nga. Yun yung pinaka-strategy dito. Alamin nyo kung ano yung nakadepende dun sa isa pang value. Okay, so let's have the second example, the value added tax to be paid by a customer in a restaurant. Okay. Tutor Joshua, pwede mo bang i-underline ano yung pagpipilian nila for independent variable at saka dependent variable? Okay, so siguro yung ating isang value will be the value added tax.
Okay? And the second value, hindi kasi siya nakalagay dito sa statement na ito. The second value would be the total bill or price of the meal. Okay. So, yun yung dalawang variables natin dito, no? So, yung isang variable, value-added tax, ay yung isa naman ay yung total price ng meal. So, alin sa dalawa ang ating independent variable? Is it the value-added tax or the total price of the meal? So, nakikita yan ng mga customers, actually mga students natin pag bumibili sila sa groceries, sa fast food chain, meron sa resibo nila, syempre magbabayad sila, di ba? Tapos dun sa resibo nila, makikita nila yung value-added tax dun sa ilalim. So ngayon, sino yung nakadepende? Yung tax ba o yung binayaran nyo? So, hello po, good afternoon kay Princess Garcia ng Ocampo National High School, kay J.M. Espino from Manuel G. Arroyo High School, kay Athena, mabilis mo pag-hello. Athena Salvador ng Cupis National High School. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. So, ano kaya ang ating independent variable at alin ng ating dependent variable? Mukhang meron na tayong mga sagot, Tutor Joshua. Okay, so ang independent variable natin ay yung total price of the meal. So for example kasi, meron tayong binayaran na 100 pesos sa pagkain. Okay? Parang around 12% or 10% yung ating value-added tax. So parte lang nung binayaran natin yung tax na kasama dun sa pagkain. So nakadepende yung tax to be paid on the total bill or the price of the meal. Okay, so baliktad, no? Kanina yung total price yun yung dependent, pero itong situation na to, iba na kasi yung pine-present niya. Yes. Right? So yung value-added tax, nakadepende kung magkano yung total bill. Yes. Kasi parte kung parang may percentage nun na kukunin, ganun yung magiging amount ng tax to be paid ng ating customer. Ayun. Okay, so practice lang para lalo nating ma-identify kung ano yung magiging dependent and independent variable. So parang isipin nyo lagi cause and effect. Kapag ganito yung binayaran kong pagkain, mangyayari, may part doon na tax na akong babayaran. So effect yung tax. Okay. So meron tayo mga independent variable at dependent variable. So may mga relation tayong kino-consider. And going back doon sa ating example kanina, yung kilogram of chicken cost 120 pesos. Okay. So na-present natin siya in a table form, no? So meron tayo no amount of chicken at saka total price, yung ating independent and dependent variables kanina. And there's another way to present this. Ano pa yung isa pang way na pwede natin i-present to, Tutor Joshua? Okay, so nakalagay na actually siya dun sa title sa taas, relation as a set of ordered pairs. Kasi kung naalala nyo, nung ating first quarter, we had the Cartesian plane and we could plot points on the Cartesian plane, provided that we have the coordinates, x, y. So in this case, pwede nating sabihin that x will be our independent variable and y will be the dependent variable. So we could say that the point or ordered pair 120 is in the relation. So we could also say 1.5, 180, 3, 360, 4, 480, and 5.5, 660 ay ordered pairs that are in the relation. So actually, the relation is a set. Grupo siya ng values, or actually ordered pairs nga, that satisfy the given situation. In this case, yung a kilogram of chicken cost 120 pesos. Okay. So, kailangan din ng yung grouping symbol na braces to indicate that silang lahat yung kasama sa ating set na ito. Okay. Yes.
Actually, may isa pang way to present this relation. Diba, Tutor Joshua? And that is by mapping the values. Kasi nakita natin na nakagrupo na into two sets yung ating values. The first set is the amount of chicken in kilograms and the second set is the total price. So, pwede na natin siyang, parang naka-Venn diagram, no, Tutor Queenie. Kaya lang, ang gagawin, magkakaroon tayo ng mapping. Okay? Ano kaya yung essence or reason kung bakit tayo nagmamap? Ay, yung arrow dito, no? So, ibig sabihin, yung 1, nagko-correspond siya sa 120. So, yung 1.5, doon naman siya nagko-correspond sa 180. So, parang yung ordered pairs natin kanina, no? So, kung sino yung kasama nila doon sa parenthesis, doon siya mamamap out or mapupunta yung arrow niya. Right? So, meron tayong 2 sets dito. Okay. So, kaya na nating i-define kung ano ba yung relation when we talk about mathematical concepts. Kasi, marami naman definition yung relation, pero in this specific topic, the mathematical definition is a relation between two sets is a set also or collection of ordered pairs xy where the independent variable x maps or corresponds to a dependent variable y. Okay. So, yung meron tayong ipapanghalan doon sa tinatawag natin na independent variables, which will be the domain, and then yung dependent variables natin will be the range. So, basically, no, pag may nakita kayo na may relation yung isang set doon sa other set, then you have a relation. So, sa math po, meron din tayong relation sa math, pero yan ay collection of ordered pairs. Ibig may relation yung ating first set doon sa pangalawang set natin. Okay? May relation yung ating domain doon sa ating range. So, doon sa ating example kanina, Tutor Joshua, okay, so meron tayong 2 sets doon. So, alin dyan ang ating domain at alin ang range? Okay. So, pag sabi natin domain, pwede natin yung sabihin na yung panggagalingan and the range will be the destination or yung pupuntahan ng point natin. Kasi kung napansin niyo, hindi double-headed yung arrow. To one direction lang. So from an element in the domain to an element in the range. So domain natin yung pinanggalingan. In this case, the set containing 1, 1.5, 3, 4, and 5.5. The range will be the cost of chicken based on the amount of the chicken in kilograms. Na-identify na nila Katlea Soriano, Nadine Manabat, at ni Francine Panalangin. Very good itong mga bata natin dito. Okay. So, independent, yung domain natin kanina, and then yung dependent kanina, yun yung range natin. So, yes, may pangalan na tayo sa sets natin. Ayan. Okay. At, ang ilang ating mga relation, no? Yung ibang relation, meron pa tayong another way to present. So, aside sa ordered pair, table of values, mapping, pwede rin natin silang i-present through an equation. Ayan. So, kasi ang ginagawa lang naman natin kanina, di ba, nagmumultiply. So, there are other operations that can be involved in the relation. Again, depende dun sa ipapakitang set of ordered pairs in the relation or baliktad given the values in a mapping diagram naman. Okay? So may tanong dito, how can you relate the total cost of chicken in terms of its amount in kilograms? So parang ang instruction dito, Tutor Queenie, parang gumawa daw tayo ng mathematical model to represent yung situation natin kanina that a kilogram of chicken costs 120 pesos. And what's the first step in creating a mathematical model? Siyempre, kailangan muna natin identify yung mga variables na gagamitin natin. Okay? So, ano yung mga variables na involved dito? Let's say, let X be the amount of chicken in kilograms and Y be the total cost of the chicken. Okay? So, nakita natin kanina, no, kahit nang sinabi a kilogram of chicken cost 120, we were able to identify the other values.
kasi meron tayong nakitang pattern. Okay, so yung pattern na yun, i-apply lang natin dito kung paano natin gagawin or paano natin isusulat yung ating equation to present this. And paano nga ito, Tutor Joshua? So, kung naalala ninyo nung, I think, grade 7, kasi di ba translating, kung nanood kayo kanina doon sa lesson nila Tutor Rose Ann sa algebraic expressions and equations, masasabi natin that the total cost is equal to 120 pesos times the number of kilograms, which is, in this case, X. Okay, masasabi natin that we will have Y equals 120X. So, kailangan yung knowledge ng language in translating this situation into a mathematical equation ay na-master natin. At yun, nakikita nyo na ngayon na meron tayong X at may Y. Ibig sabihin, may makukuha tayong pair dito, pair of numbers, yung coordinates natin. Ibig sabihin, pag may coordinates, pwede ulit tayong mag-graph. Okay? Kasi yung graph natin, meron tayong X and Y axis. Another way to present our relation. So, paano natin i-graph ito? So, gamit yung mga ordered pairs kanina na 1, 120, 1.5, 180, 3, 360, 4, 480, and 5.5, 660. Na-plot na natin yan. Okay? And notice, Tutor Queenie, no, na kapag nilagay natin siya sa Cartesian plane, yung ating equation ay parang may slope. Tama ba? Okay. So yung slope natin ay yung 120. That will be the rate ng ating chicken per kilogram. So that would be, ayan, ito yung line na nagre-represent this function. So, ayan, and then pareho tayo ng sagot nila Catlea Soriano and Princess Garcia. and so ito ay isang kind of relation. Right? So, pwedeng isulat ng table of values, ordered pair, mapping, pwedeng kung merong special pattern, no, may nakikita silang pattern, pwede rin isulat bilang equation, and pwede rin i-represent as a graph. So, yun yung mga relations natin. Iba't ibang pag-present ng ating relation. Pero bukod sa iba't ibang pag-present, actually, meron din tayong iba't ibang klaseng relations. Tama ba, Tutor Joshua? Yes, and nakadepende yung type of relation na yon through their mapping. Okay, so let us analyze this. Halos pareho siya nung naunang natin kanina, no, naunang example. But in this case, we have 0 maps to 0, 1 maps to 1. Lagi tayong left from domain to range. 2 maps to 4, or 3 corresponds to 9, and then 4 corresponds to 16. And napansin natin, Tutor Queenie, for every element in the domain, okay, it goes to exactly one element in the range. So, anong tawag natin doon kapag ganito yung nangyari? Ang tawag natin dyan ay one-to-one correspondence. Literal, no? Isa napunta dun sa isa, or one corresponds to one element on the other set. So, one-to-one. Okay, so parang walang ulitan. Yung isang X napunta lang din sa isang Y. Okay, paano kapag may naulit? And in this case, may naulit na pinuntahan. So, 0 maps to 0, isa lang yon, pero we have 1 and negative 1 goes to positive 1, and then 2 and negative 2 goes to positive 4. Kung titignan nyo, no, okay, kung i-base natin sa pattern kanina, 1-to-1, so baka yung iba sabihin, 2-to-1 naman siya. Kasi may dalawang element ng domain, papunta dun sa 1. Pero generally, kasi pag sinabi natin na 2 and up,
it's considered main na. Okay, so we will call this generally as many to one correspondence. So, hindi po natin bibilangin no, kung 2 to 1, 3 to 1. Okay, generally, tatawagin natin siyang many to one correspondence. Paano naman, Tutor Joshua, kung pabaliktad naman? Okay, so again, it's regardless na meron tayong element na isa lang ang pinuntahan. The moment na may mangyaring many to one na correspondence, it's already many to one. Kaya lang pagbaliktad, ganoon din na it trumps everything before. So here we have 0 maps to 0. Tapos yung 1 in the domain corresponds to 1 sa range and corresponds to negative 1. So yung isang element ng domain napunta naman sa marami. So it is an example of a one-to-many correspondence. And again, this is regardless kung magkaroon tayo ng, again, for example lang ito, we have 8 corresponds to 2. Negative 2 rather. Okay? Basta may makita tayong one-to-many na correspondence, automatic the relation has one-to-many correspondence. Ayan. Tandaan niyo yung mga bilin ni Tutor Joshua. Okay, so pag-check natin dito sa activity, tingnan natin. Okay, so identify the type of correspondence shown in each relation. So doon muna tayo sa number 1. Okay, so identify nyo, anong relation ito? 1 to 1, 1 to many, or many to 1. Okay? Ulit lagyan nyo ng number 1, number 2, number 3 para makikita namin ni Tutor Joshua kung sino na yung mga nakasagot. Okay? So sa number 1, we have the set 1, 4, 2, 1, 3, negative 4, 4, negative 9. So anong relation ito? Is it 1 to 1, 1 to many, or many to 1? Okay, bigyan natin sila ng hint, Tutor Queenie, no? Ang pwedeng yung tignan, una yung tignan is the x-coordinate or actually all x-coordinates. Kasi kapag may umulit sa x-coordinate, that is 1 to many. Kasi isa lang, same x-coordinate, dalawa yung pinuntahan niya or tatlo yung pinuntahan niya na y-coordinate. So that's 1 to many. Kapag meron na, pag walang umulit na x-coordinate, look at the y-coordinate next. Kasi kapag isa lang yung y-coordinate, umulit rather, yung y-coordinate, we have many to one correspondence. And kapag lahat ay unique, lahat ng coordinates or values are unique, sabihin nag-iisa lang, it is 1 to 1. Try nga natin yung number 1, Tutor Joshua, habang naghihintay tayo. So, observe nila yung x-coordinate. So, ano yun? 1? Pwede natin drawingan. Yung 1, gawin natin triangle. Yung 2, iba siya sa 1, so that is a circle. Kunwari lang ito. Then 3, square. Kung ano yung nila, no? Patingin nila makaka-motivate sa kanila na makita kung ano ba dapat. Tapos, we have a star para sa 4. So, dito pa lang makikita na natin na walang nauulit na x-coordinate. Tama ba, Tutor Joshua? Walang nauulit na x. Yes, walang umulit na x. Okay. So, ibig sabihin, hindi na natin pwedeng piliin ang 1 to many. 1 to many. Oh. Okay. Cross out. Cancellation. Ayan na tayo, elimination process tayo. So, wala nang 1 to many. Okay? So, kailangan natin i-check kung may nauulit na y-coordinate. So, check natin. Drawing ulit tayo. Siguro naman flower. Kasi that's positive 4. And then, si positive 1 sa y-coordinate, sabihin natin sun. Kasi magkaiba sila. Pareho ba yung 4 at negative 4, Tutor Queenie? Magkaiba sila, syempre. Kasi yung isang positive, yung isang negative. Okay, magkaiba. So, kapag kinuha natin yan sa rectangular coordinate system natin, magkaibang position yan. Ayan, ginawa ko fish yung representation natin. Okay, so last, negative 9, and that is very unique. So let's say na ito ay pentagon. Okay, so lahat ng x-coordinate and lahat ng y-coordinate natin ay magkakaiba.
So definitely this is 1-to-1. 1-to-1. Ayan, very good sila. Catlea Soriano. Ayan, dyan din si Marky Soriano, Francine Panalangin, Nadine Manabat, okay, Marniel Ramos. Ayan. Okay, how about number 2, Tutor Queenie? Ayan, tingnan ulit natin yung x coordinates. Okay, sige. So we have 1, 2, 1, 4. Oops, obviously may naulit na x coordinate. Yung 1 na ulit, Tutor Joshua. Okay? So ibig sabihin, doon sa pagpipilian natin sa tatlo, alam This is agad 1 natin. too many. Ayan, Ay, kasi sorry. may umulit na x coordinate. Ayun. And for number 3, let's check, may umulit ba tayong x coordinate? 2, negative 2, 3, 4? Wala naman. So let's check the y coordinates. 8, then 8, yun lang, may dumoble na. So we will have a many-to-one correspondence. Ibig sabihin, yung 2 at negative 2 na nasa domain natin, napunta pareho sa 8. Kaya many-to-one ang ating number. Yes. And yung relationship or correspondences na yon may kinalaman to the next part or latter part of our topic, which is function. Okay, so let us define a function is a relation in which every element of the domain corresponds to exactly one element of the range. Isa lang yung kanyang pupuntahan. So hint, walang y value that is repeated in the set of ordered pairs. So in the previous example or set of ordered pairs, nakita na natin na ang sagot sa 1 ay 1-to-1. So this is a function. For number 2, this is 1-to-many kasi umulit yung 1-to-many, ibig sabihin, yung, tingnan natin, no? Yung 1 at saka... Sorry. Ayan. Okay. Yung 1, may na-partner siya sa 5, at yung isa, 1, Tutor Joshua, may kulang atang comma. 1, negative 5. Ayan, thank you. So, 1, negative 5, sabihin si 1, na-correspond sa 5, at saka sa negative 5. Eh, ang sabi ng function natin kanina, dapat to exactly 1 lang. Okay? Therefore, this is not a function. Ayan. Okay, baguhin ko lang yung statement ko po kanina that there should be no x value is repeated in the set of ordered pairs. So, ito na siya. So, makikita na natin na kahit may umulit na y coordinate, that will still be a function. Ibig sabihin, Tutor Joshua, yung number 3, yung 2 na punta sa 8, yung negative 2 na punta rin sa 8, okay lang na function pa rin siya. Yes. Kasi ang sabi lang naman, exactly 1 y coordinate ang pupuntahan ng exactly 1 x coordinate natin. So, ang pwedeng maging nila dito, basta hindi umulit yung x coordinate natin, yes, then that will be the function. Mga tips natin dyan. Sige. Paano naman sa graph, Tutor Joshua? Paano natin malalaman kung ang isang graph ay function or not function? So, sabi natin kanina, dapat walang umulit na x-coordinate. So, in this case, dapat kapag nag-draw tayo ng imaginary lines, isa lang yung point of intersection. Kaya lang, anong imaginary line yung i-draw natin? Is it vertical, horizontal, or diagonal, or kung ano man? Ang chine-check natin ay kung ang x values ay may more than one na correspondent. So, ang x values natin nandito sa x-axis. So, we will be drawing vertical lines. So, yung first natin, let's say number 4 natin yan, Tutor Joshua. Okay. Number 4 natin is, this is a function. Okay, ayan, kasi kahit na mag-draw tayo ng vertical lines dyan, punuin natin ng vertical lines, isang beses lang mag-intersect sa kanya yung ating graph. Okay? Ayan. Paano naman dun sa pangalawa, pang number 5 natin? Okay, for this item, kahit na isang vertical line lang ang i-draw natin na imaginary, it intersects at 2 points.
Okay? And actually, kahit mag-drawing pa tayo ng extra, meron pa din. Okay? Pero isang violation lang, hindi na agad siya function. Not a function. Yes. Not a function agad. Okay? Sige, try natin with number 6. 6 na ba yan? Ayan. So, pag mag-draw tayo dito banda sa -3, -4, isang intersection lang, no? Kaya lang, pag dun tayo banda sa 1 nag-draw ng vertical line, nagdadalawa yung intersection. Okay? So, sabi nga natin kanina, no? Isa lang na violation, hindi na agad function. Okay. Paano kaya itong last natin, Tutor Josh? Okay, so sa last graph, kailangan mag-ingat talaga yung students natin in understanding and representing the graph. Pag nag-draw tayo ng vertical line, to any point dapat on the graph, yung mas makapal na borderline yung titingnan natin. We notice that there are no points or there are no intersections into 2 points. So, isa lang. Meron tayo isa rito, meron tayo isa rito. Kahit sa dulo na. Hindi natin nakita yung red imaginary line that intersected 2 parts of the graph. So, we could say that this is a function. Okay, ayan. So, tama si Catherine Soriano tsaka si Marky Soriano. Pareho silang Soriano. Oh, okay. So, number 7, ayun, sila Jarish, Agno, pati si Francine Panalangin at Leia Vera. Emmanuel Tarosa, function daw yung ating class. Okay? Ayan. Yun. Parang kasi ito, nag-skip, no? So, mukha siyang not function, pero pag chinek mo talaga, tingnan mo mabuti, isang beses lang talaga nag-intersect ang ating imaginary vertical line. Yun. So, we have a function. Okay? So, that's it. Okay? So, we were able to illustrate a relation and a function. Okay? So, nakita natin, na-represent din natin sila sa iba't ibang paraan. And we were able to verify if a given relation is a function. Okay? So, check natin yung x values natin, o kaya yung vertical line natin sa graph. And we were able also to determine dependent and independent variables. Okay? So, good. So, meron tayong iba't ibang ways to represent the relation. And not all relations are functions. Kasi di ba meron tayong 3 correspondence, 2 lang doon yung classified as function. That is 1-to-1 and many-to-1. Kasi nga, isa lang yung pinupuntahan ng ating independent variables. So, relation, not all relation are function. So, kailangan nilang hanapin palagi yung to 1. Okay? To 1 lang palagi. Yun lang yung mag-function. Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating discussion on relations and functions. At tandaan po natin na pwedeng ulit-ulitin yung lessons para mas lalo nating maunawaan at mabawasan yung pagkalito. Ayun. Samahan niyo po kami ulit next week kung saan matututunan naman natin yung domain and range at saka yung mga specific function like linear function. So, kung may katanungan po o suggestion po kayo ay maaari pong iscan ng ating QR code dito or pumunta sa link na naka-flash sa inyong screen. Tuloy-tuloy na suporta po sa mga bata, magulang at guro mula po sa amin dito sa Itulay, Math Talino Friday. Susunod po ang Math 9 with Tutor Janet and Tutor Angelique. Ayan po, maraming salamat po and happy weekend everyone. Thank you po and good afternoon. Afternoon po. Thank you.